So mga tol, nagsalita na po si Filipino future world champion Kenneth Luber sa pagkapanalo niya kahapon kay former 2 Division world champion Luis Concepcion ng Panama na ginanap sa Winford Resort and Casino Manila, kung saan tinalo po niya ang dayong boksingero via technical knockout sa round 8. Pinabagsak pa niya ng 2 beses yung kalaban, isa sa round 1 at isa sa round 3. Wika nga po ni Luber mga tol, ine-expect daw talaga niya na tatagal yung laban dahil hindi daw biro itong nakalaban niya. Sa unang bagsak pa nga lang daw ni Concepcion, nakita daw niya na tumayo daw agad ito at hindi man lang daw lumambot ang tuhod. Ganun pa rin daw noong pangalawang bagsak nito sa round 3. Maayos pa rin daw yung tuhod. Inaabangan daw kasi niya na kung lalambot ang tuhod ni Concepcion sa unang bagsak pa lang nito, tapos na daw sana yung laban. Pero grabe daw ang tibay ng kalaban. Pagpasok naman sa round 5, nakatama naman daw siya ng solid na body shot. Nasaktan daw niya itong si Concepcion, kaya sinabi daw ng trainer niya, isang tama na lang daw sa body shot, tapos na ang laban. Subalit nag-iingat na daw itong si Concepcion. Ganun pa man, kahit na umabot daw ng round 8, nakatulong naman daw sa kanya yung laban na yan para sa paghahanda niya sa malaking laban sa susunod. Sinabi nga din daw sa kanya ng local promoter niya na si Jerry Peñalosa na wag daw siya magmadali. Hindi daw kasi lahat ng kalaban makukuha lang daw niya sa first round pa lang. Kailangan daw nila gumamit ng strategy at oras dahil yung pinaghahandaan daw nila, world title. Binilin daw sa kanya ni Peñalosa na mag-ingat daw siya dahil matibay daw itong kalaban at malakas. Kaya ganun daw ang ginawa niya mga tol, nag-ingat daw siya at hindi daw niya minadali, baka daw kasi mabaliktad at siya ang matsambahan. Samantala, in-announce po ni Koki Kameda ng Kameda Promotion na title eliminator na daw ang sunod na laban ni Luber. Yan daw ang title eliminator sa IBF at mangyayari daw yan sa October 26. So sino kaya ang makakalaban ni Luber sa title eliminator? Kung pupunta nga po tayo sa ranking ng IBF sa Bantam, nasa pang number 8 spot po si Luber. Bakante naman ang number 1 at number 2 spot. Number 3 naman itong si Jose Salas Reyes ng Mexico. Number 4 si Takoma Inoue. Number 5 si Landili Enziki. Number 6 naman si Rico Masuda. Yan po yung tumalo kay Jonas Sultan. Number 7 si Andrew Kane. Number 9 si Michael Angeletti. At number 10 naman po si Tenzin Nasukawa. So sino kaya sa mga yan ang makakalaban ni Luber? Ano sa tingin nyo mga tol? Sa kabilang banda naman mga tol, pinagmalaki po ni Victor Conte, founder ng snack program, ang katawan ngayon ni Terence Crawford. Grabe nga po ang muscle ni Crawford. Ready na daw si Terence Crawford sa laban na ito sa September 13 kontra kay Canelo Alvarez. Habang si Canelo Alvarez naman mga tol, napag-alaman natin na kahit Sabado, tuloy-tuloy ang training niya at wala siyang pahinga. Sa iba pang balita mga tol, hindi pa nga po sigurado kung saan timbang lalaban si former 3 Division World Champion Janrel Casimero. Pinag-iisipan pa daw kasi ni Koki Kameda kung sa 122 pounds or 126 pounds lalaban itong si Casimero. Pero ayon naman sa batikang sports analyst na si JM Siyasat, sinabi niyang sa tingin daw niya, sagad na daw si Casimero sa 122 pounds. Yan na daw ang pinakamax na timbang ni Casimero. Pagdating daw kasi sa 126 pounds, hindi na daw magiging parehas ang lakas na ito sa 122 pounds. Medyo X nga din daw sa kanya yung huling panalo ni Casimero kay Saul Sanchez na tinapos lang ni Casimero sa loob ng first round. Wika po kasi ni JM Siyasat, may advantage daw si Casimero doon dahil hindi naman daw super bantamweight itong si Saul Sanchez. Nagmula daw yun sa bantamweight division. Pero hindi naman daw siya against kay Casimero. Tingnan na lang daw natin kung ano daw ang magiging plano kay Casimero ng Kameda Promotion.